Sabi nila ma'am, yung matatapang daw magpalaslas daw sa ano po, braso. Tapos yung scar. dugo po ma'am, sinisignature namin gamit yung balahibo ng manok sa may papel. Isa po ako doon ma'am sa kinasal, 18 po ako nung kinasal ako ni Senior Aguila. Tapos yung kapartner ko po is lesbian po, 24 years old. Kapag tatlong gabi hindi mo makuha yung babae, pinapatawag po. Tapos yung time po nung di ko ginalaw talaga yung babae, pinatawag ako ni Senior. Tapos sinabihan ako na gahasain ko daw. Dahil asawa ko na daw yun, authorized na daw ako na gumahasa sa kanya. Sir Kent, Kent Steven Consigna, dun po sa ipinakitang letrato ni Chair kanina, kasama po kayo doon? Opo ma'am, kasama ako noon. Kasama po kayo. Tapos kayo po ay miyembro ng pangalawang antas ng Soldiers of God, yung Cluster po yung Agnus notes po. Cluster Agnus. Cluster, oh yun po. Cluster Agnus. Opo. Meron din po kayong marka tulad ni Jeng, Ito po. Sir Jeng kanina? Meron. At lahat po ba ng miyembro na nasa kapihan ay may ganyan? Hindi lahat ma'am kasi yung iba dito lang kinukunan ng dugo Sa daliri. sa daliri. Pero sino-sino po yung may ganung Yung- tattoo or marka? Sabi nila ma'am, yung matatapang daw magpalaslas daw sa ano po, braso. Okay. So, last po yan. And then kapag Oh. humihilom na, yun na yung balat. Oo. Yun na yung Tapos yung scar. dugo po ma'am, sinisignature namin gamit yung balahibo ng manok sa may papel. Okay. Sinisignature nyo yung dugo nyo sa papel. So, parang ginagaya ba yung katipunan noon? Hindi ko alam po ma'am, Hindi nyo pero alam. ganun po yung ginagawa. Okay. Lahat po ba ng levels ng Soldiers of God may ganon? Depende po ma'am depende po sa Yung matatapang. matatapang po na nagpapahiwa. Pati po ba yung mga bata sa fetus, Opo. 6 to Opo, 7 years may- old, may ganon na? Ang alam ko po yung mga bata sa kamay daliri lang po. Sa kamay, sa daliri. Okay, salamat po, Sir Kent. Salamat kayo, Mr. Chair. May dadagdag lang po ako kasi po Yes. yung pinakauna talagang minors na kinasal doon is yung anak ni Janet. Tapos yung kapartner niya po is kaplaton ko po sa Cluster Agnus. Sa Cluster Agnus po kasi doon nandun pa ako, may 13, hinati-hati siya ng 13 platons. Yung member po is umabot may 30, 20 plus ganun po. Tapos yung partner ng anak niya is kaplaton ko po. Tapos kabarangay ko din po sa Socorro. Ilang taon yung anak ni Miss Janet? Ano po, 12 years old nung kinasal, tapos yung babae pa, 13 yata yun, kung hindi ako nagkamali. Tapos, isa po ako doon ma'am sa kinasal, 18 po ako nung kinasal ako ni Senior Aguila. Tapos, yung kapartner ko po is lesbian po, 24 years old. Tapos, nangyari po, kapag tatlong gabi hindi mo makuha yung babae, pinapatawag po. Tapos, yung time po nung di ko ginalaw talaga yung babae, pinatawag ako ni Senior. Tapos, sinabihan ako na gahasain ko daw. Dahil asawa ko na daw yun, authorized na daw ako na gumahasa sa kanya. Tapos, sinutosan niya po si Janet na kumuha po ng tabletas po, yung gamot, pinainom sa akin. Di ko matukoy kung anong gamot yun, pero Sino Janet? Janet Ahok po. Ahok. Sige, continue. Tapos, yun po, ininom ko naman yung gamot, pero nung kagabihan po, yung pagkatapos kong inumin, wala pa siya masyado epekto. Nung umuwi na ako po, is doon na nag-iba yung reaksyon ng katawan ko. Tapos, di ko na alam kung nung parang lutang po talaga ako. Tapos, nung kagabihan po is gusto ko pong maggalawin yung babae, pero hindi ko talaga ginawa kasi wala akong gusto. Tapos, parehas din kaming walang gusto kasi pilit lang din na kinasal. So, ang nangyari po is, pumunta po ako ng CR, doon po, tapos binasap ko po yung katawan ko, tapos bumalik ako, parang bumalik yung reaksyon ng katawan ko. Tapos, yung sa training po, na yung mga dinidinay nila is, may time din po na may pumutok na baril doon sa function hall. Yung tinuruan kaming mag-disassemble at mag-assemble. Tapos, So, totoong baril ito Totoo po kung yun, ma'am. dinisarman nyo at inassemble ulit. opo, tinuruan kami noon. Tapos, sa platon namin hindi natapos kasi may pumutok.
Tapos pagkatapos nung pumatok yung baril is pinatusok ulo po kami sa may tiles po, ma'am. Ano kayo? Tusok ulo po sa tiles. Bakit kayo pinatusok ulo Yung sa bali tiles? punishment po, ma'am. Tapos Dahil may pumutok na opo. baril. Sinong nagpatusok ulo? Sila po may dendor sila mga staff sa Agnos, sila si Daryl Buntad, si Johnny Landag, Jubilito, Chicoso. Daryl Buntad. Sino Daryl Parang Buntad? mandasyon din po ni Senyor Aguila. Tapos parang mandasyon po ni Senyor Aguila na gawin sa amin yung punishment. Kasi sila yung staff sa amin sa sa Ano, Agnos. ginawa mo yan? Magandang hapon, Senator, Kasama doon si Ibrahim. Yeah, ginawa mo ba? Hindi. Hindi po totoo, sir. Hindi naman totoo. Yes po, sir. Kasi Ano ang unit mo dati? sa sir, sa RPSB 13 doon sa Adlay, sir. RPSB 13. Yes po, sir. Tusok ulo. Alam mo, ito bata. Sa totoo lang, mas naniniwala ko dito eh. Ha? Kasi siya, inosente yan, walang alam yan sa tusok ulo. Ikaw, RPSB ka galing, alam ko, ginagawa niyo yung tusok ulo. So, paano siya ngayon mag-imbento ng term na hindi niya alam, ikaw alam mo? Huwag natin maglukuhan. Pareho tayong pulis. Ha? Hindi niya alam yung term na yan dahil sibilyan yan, hindi yan pulis. Ikaw dating pulis, alam na alam mo yung term na yan. Yung tusok ulo. Tapos ngayon, dinay mo na ginagawa ninyo yan. Ano, Buntad? Yes, sir. O, ginawa mo? Hindi po talaga, sir. Hindi talaga. Yes po, sir. Ilan kayo nung pinagtusok ulo? Marami po. Yung mga kasamahan ko sa Cluster Agnos, nagsisiksikan kami doon sa function hall kasi marami kami. Pupulo yung kulungan namin dito sa baba nito. Ha? You continue on telling a lie at papuno itong kulungan namin. Senator Risa, with your indulgence, you were raising your hand kanina. Sino yung hippie dyan? Tumataas ang kamay? Ano sabi mo kaya? Nakapagsalita ka ba? Meron kang gustong sabihin? Yes, Your Honor. Ano yun? For the information of this investigation, Your Honor, regarding on that picture, Your Honor, the Socorro MPS, Your Honor, able to file a case against those identified AWOL PNP members, Your Honor, Anong kinaso niyo? Anong kaso? for violation of Article 77, usurpation of authority on official function, and violation of Article 179, illegal use of uniforms and insignia, Your Honor. So nakapile lang ngayon? Na-file na po, Your Honor. Okay. December 2 po, Your Honor. December pa? 2019. Ha? 2019, Your Honor. 2019? Yes, Your O, hindi Honor. pa na-resolve ng piskalya? Yung 179, Your Honor, na dismiss Dismiss? lack of jurisdiction, Your Honor. Lack of jurisdiction? Kasi po, Your Honor, yung picture, Your Honor, is nakuha po sa through social media, Your Honor. Saan? Through social media, Your Honor. Social media. Okay. So, there is an intervention of the cybercrime unit, Your Honor. Okay. Thank you. That's all, Your Honor. Thank you. Salamat. Senator Risa? Salamat kayo, Mr. Chair. Napansin ko sa testimonya mo, Sir Kent, so may isa ka pang impormasyon na hindi totoo yung sagot sa akin kanina ni Miss Janet na walang child marriage sa kapihan dahil yung mismong anak niya ay nasa ganong sitwasyon. And then, hindi lang pala pinagpapares yung nasa hustong gulang at saka menor de edad, pero pati yung isang hustong gulang tulad mo noon at yung isang mas matanda pero lesbian na hindi na in love sa lalaki.
Tapos pinagpupumilit na kayo ay magtalik, ina-authorize pa kayo na gahasain yung babae. Yung mic nyo po. Opo, ma'am. Yun po talaga yung utos ni senyor na gahasain ko daw yung babae kapag hindi nagpapagalaw. At Dali, yes, Senator Risa. Mr. Chair. Yung blue na pinainom sa'yo, na tablitas, hindi mo ba alam na Viagra yun? Hindi ko alam kung ano, sir, pero ininom ko na lang. Hindi ko Ininom mo? alam kung anong klaseng tabletas yun. Tapos maya-maya, naramdaman mong sumarap na Opo. pakiramdam mo. Ha? Most likely, Viagra yun. Hindi ako gumagamit yan, ha? Hindi ako gumagamit. Pero alam ko lang na, dahil nakikita mo yan, na yung blue pill na yan is Viagra. Si Kwan yung nagbigay. Si Janet Ahok. Ano yung binigay mo sa kanya na blue daw? Anong klaseng Kwan yun? Tableta? Sir, sa labing tinuod, kini si is Pumunta. Indo ulis dyan ako dito. Pasubaya lamang ko, sir. Sige. Indo ulis dyan ako dito sa viewing. Kining bataa, sir, sa una, gikagid na siya. Daghan ang mga kagid sa ijang kuan. Lawas. Unja na nga siya naho. Yung siya na nga. Naaba kay tambal initi. Unja, dito, sir, diha ko'y tablitas nga, dalasinsi. Ano na? Dalasinsi. Ano yun? Dalasinsi, sir. Dala sisi. Oh. Okay. Mao may Anong kulay? Blue? Blue. Sir. Blue ang kulay? Mura na siya og brown, sir. Brown. Medyo may pagkamaroon. Okay. Oh. Nangadyo ra na siya na tableta suya na siya ingon nga ahong gitagaan og mga bisan unsa tableta sa tunga isang ipangadyo na sir. Oh, Kay gitagid na siya sa una, sir. Excuse me po, Mr. Chair. Yung sinabi ko po kasi nung pinatawag kami is hindi po tumatayo yung junjun ko. Kaya sabi ko nga, hindi ko kayang galawin yung babae. Tapos yung binigay po, para, yung alam ko, sa pagkakaintindi ko po is para sa, ano talaga yun, pampagana. Sige. Go ahead, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Isang follow-up na lang dun sa sinabi ni Sir Kent. Bukod po kay Patrolman Buntad, sabi din nila, Corporal Achecoso, kasama daw po kayo sa nagpa-tusok ulo sa kanila. Siya nga ba? Hindi po ma'am. Okay po. Mr. Chair, nag-iintay pa ako ng aamin pero okay. At speaking of yung gamot na hindi alam ni Sir Ken kung ano yon na ibinigay sa kanila, follow-up question kay Miss Lovely, Mr. Chair, yung gamot daw na pinainom sa tatay nyo ay yung dumi ng kambing? Yes po, Madam Chair. So yun yung sa Goat ospital na pinamamahalaan ni Senyor Aguila o paano po? Opo, gawa po yun ni Senyor Aguila mismo. Gawa ni Senyor Aguila? Opo, ghost copy yung tawag sa amin doon. Tapos may ghost candy po. Yung pupo po ng tayong kanding po, yung ginigisa tapos dinidikdik tapos inhaluan ng durin po. Tapos parang ginawang candy. Tapos yung isa parang tea po. Okay, so chemist din pala sila para makapag-formulate ng gamot. Mr. Chair, kung pwede pong matanong si Mr. Edelito Sangco, siya po yung pinuno ng task force na binuo ni na Mayor. Yes, so pinakita kanina. Sila po yung head ng task force. Pwede daw nilang i-present yung structure ng SBSI at yung findings ba ito? Yung findings ninyo tungkol? Yes, you have presentation? Your Honor, the Please. attorney, the legal consultant of the task force will be the one to present. Ando na po ang kopya sa Okay. secretariat. Pwedeng present ni Attorney Dano. Attorney Richard Dano. Dano, you have the floor. Attorney.
Good afternoon po, Senator Bato and Senator Rizal Ontiveros and all who are present here. Good afternoon. Base po ito sa mga nakalap na mga testimonies ng mga witnesses. Kaya kinukulate namin para ma-establish natin yung yung structure at saka yung mga practices nila doon sa taas. So this is a collaborative effort of the task force and yung mga documents na nasa amin, yung mga judicial affidavits na rin ng mga witnesses. Thank you. May I proceed? The presentation would basically, ito yung outline, list of officers of Socorro Bayanihan Services Incorporated, the Divine Government, heading of the SBSI, yung organizational structure nila, yung mga list of ministries with corresponding ministers, yung list of clusters, yung daily routine nila sa Sitio Kapihan by cluster before Super Typhoon Odette in 2019 to 2021, and then after Typhoon Odette 2022 to present. Yung Mr. Chair, matanong lang. Yeah. Attorney Dano, bakit po importanteng turning point yung before at saka after Typhoon Odette? Para ma-establish po natin yung pattern of exploitation. Kasi yung mga bata, sa tingin ko, personal kung nakita na parang wala silang pahinga. Doon natin makikita na as early as 3 a.m., gising na sila. And they're heavily, yung structure nila sa yung mga oras, kailan sila gigising, sinong nagko-control ng mga thoughts nila. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you. Thank you po. May I proceed po? Yes, continue. Yung day off policy, kung kailan sila pwede na magpunta sa baba, o yung foxhole, kung sino yung mag-guard or mag-duty, yung gate pass, insurance policy po. Kasi yun na nga kasi hindi sila pinapayagan, so kailangan may gate pass. And it's also my personal experience po na magpapagawa ng deed of sale at saka sabihin by 11 a.m. dapat tapos na o unahan kami kasi baka mag-close yung gate at saka yung 4 p.m. So it's my personal experience po being a lawyer there, staying in the Bocas Grande. So yung list po ng officers nasa naman ito, nasa official announcement po ng SBSI page po. Yung board of directors nila, si Senior Aguila, yung president. Yung vice president, si Mamerto Di Galanida. Yung general manager, si Dinya T. Florano na patay na. Chenga Lia Yamson, yung secretary general. Flordeles Ilandag, yung treasurer nila. Romero Ahok, public information officer. Winifredo Buntad, yung peace officer. Karen Sanico Sr., tsaka yung si Jaime Walo, Lelebeth Guma, Florencio Kiban, Alexto Rivas, Oscar Arcalar, Sammy Cordita, Lorlito Digal. Ito yung mga peace officers nila. Yung sa administrative department, Ralden T. Florano, yung executive assistant. Attorney Ralna Dayan de la Peña, yung legal consultant. Maricel Manti, yung accountant nila. Virgie Ocon, yung bookkeeper. Cheryl Sanico at saka Jessica Galanida, yung mga auditors. Next slide please. The Divine Government headings nila, Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government, Bagong Gobyerno sa Diyos, Lungsod sa Kapihan, Isla Bocas Grande, Office, ground floor of Function Hall. Ang pangatlo yung organizational structure, ito yung bago. Supreme Divine Minister, Jerin Skelario. Supreme Prime Minister, Romero Ahok. Assistant Prime Minister, Rickson Lobapis. Ministers, yung mga list of ministries with corresponding ministers. Interior and Local Government, Mr. Mamerto Di Galanida.
Finance and Budget, Flordelis Ilandag. Agriculture, Andres Molianida. Social Welfare and Development, Lilian Dizon. Environment and Natural Resources, Midulina C. Hingpit. Trade and Industry, Joel Molianida. Statistics, Jessica Kuray. Assessment, Maricel Manti. Sa Health, Gladys May Dizon. Solid Waste Management, Ranel Savandal. Defense, Winifredo Bontad. Culture and Arts, Alban M. Yamson, teacher. Deceased na din to. Divine Matchmaker, Rodolfo Ahok. Land and Transportation, Larry Liano. Energy and Waterworks, Markel Capistrano. Telecommunication, Melodina Hingpit. Yung legal consultant, Attorney Ralna Dayan de la Peña. Peacekeeper, Winifredo Bontad and Aguila members. Name of hospital. Ito yon, Medica El Salvador Perpetua. Ang administrator, chairperson, si Mrs. Rosely Sanico. List of clusters, yung Aguila Cluster, Private Army. Karen J. Sanico Sr. yung chairman. Genevieve Dizon, yung battalion commander nila. Assistant Battalion Commander, Gilbert Dizon. Master Trainer, Winifredo Buntad. Number of staff, 20 persons. Agnos Cluster, Joel Molianida, yung chairman. Rene Lubapis, Battalion Commander. Assistant Battalion Commander sinabi pero wala kaming pangalan. Number of staff, 20 persons. Yung sa BUM cluster, Sergio Cobillan yung chairman, Rocky Lobapis, Battalion Commander, Bonbon Bontad, Assistant Battalion Commander. Number of staff, 18 persons. Shera, Sami Cordita ang chairman, Eugene Ramirez, Battalion Commander, Ferdinand Gambing yung Assistant Battalion Commander. Number of staff, 13 persons. Sa Dion na cluster, Alan Dizon yung chairman, Eddie Paitan yung battalion commander, Rujim Veran yung assistant. Number of staff, 16 persons. Ito yung sa nursing mothers, yung Ili na cluster. Maritis Hostol yung chairperson, Jinky Api, battalion commander, Romil Api, assistant battalion commander. Number of staff, 16 persons. Mr. Chair, Attorney Dano, Eli Cluster Nursing Mothers? Yes, mga breastfeeding mothers na nagte-training din at nagsiserve sa Soldiers of God. Yes, ito po sila. May cluster din po ang mga nanay. Number of staff nila, 16 persons. Yes po. Pero yung number of members bawat cluster, marami siguro hindi namin alam ang hindi numbers. nyo alam. Hindi pa More or less, tingin nyo. Well, kasi ang natandaan ko 1,303 children. Pero meron silang binigay sa ilang kanilang counter affidavit na numbers ng population nila doon. Pwede kong tingnan. Ito yung census of Socorro Bayanihan Services 2023. Yung family head, 1,238. Yung wife, 1,019. Children 1,303. Sa cluster, yung Aguila, 132. Deo, 385. Agnos, 490. Eli or Perpetua, 552. Bium, 550. Feto, 650. Shera, 801. Galing po ito sa kanila nung nag-file sila ng counter affidavit. Okay, thank you. Please continue. Fetus cluster. Yung chairman nila, si Ralden Florano, walang nakalagay na battalion commander at saka assistant battalion commander. Ito yung sa mga bata sa fetus. Number of staff, 20 persons. Sa medic cluster po, Rosely Sanico yung chairperson, PJ Ray Dizon, battalion commander, walang napangalanan na assistant battalion commander. Number of staff, 34 persons. Ito yung daily routine nila or practices. Before Typhoon Odette,
2 to 5 a.m., Humanay, meron na silang formation. Masi-masi yung military exercises, jogging with rucksack, backpack loaded with gravel, weighing 12 kilos for females, 18 kilos for males. Latecomers are subjected to paddling using ironwood, round timber. 5 to 6 a.m., masi-masi ulit ng military style exercises. 6 to 7 a.m., obstacle race. For the Aguila cluster before Typhoon Odette, 7 a.m. to 7:30 a.m. breakfast at respective residence. Pag 7:30 to 8 a.m. Humanay formation, may masi-masi. Latecomers are again subjected to paddling using that wood or timber. 8 a.m. to 12 noon. Dito ginagawa ang firearms disassembling, assembling training. Others assigned tasks such as hauling og magkuno lumbers for the furniture business of Cluster Chair Karen Sanico, land preparation using pig mattock, planting root crops, etc. 12 noon to 1 p.m. lunch and siesta at respective residence. 1 to 1:30 p.m. Humanay ulit, masi-masi military exercise. Latecomers are again subjected to punishment. 1:30 to 5 p.m. jogging with rucksack, obstacle race. 5 to 6 p.m. relax at the respective residence. Yung Aguila cluster before Typhoon Odette, 6:30 to 7:30 p.m. cluster meeting. Then 7:30 to 8 p.m. dinner at respective residence. 8 to 9 or 10 p.m. formation ulit, masi-masi ulit. And latecomers are again subjected to punishment. Next, ito na yung Aguila cluster after Odette. 2:30 to 3 a.m. Sounds of various songs would be played. Ibalik mo nga yung last slide. Latecomers are subjected to paddling using ironwood, round timber. Yes po. Isipin mo yung magkuno yan yung ironwood, round timber pa, pag papaluin ka niya, kasakit yan. Mas masakit pa yun sa bakal. Dahil mabigat yan, ironwood. Please continue. Yes po, thank you. Itong 2:30 to 3 a.m., sounds of various songs would be played in centralized sound system. Merong recorded announcement, child's voice, alas 3 na, 3 times. Yung voice of teenager, umaga na, 3 times. Gising na, 3 times. Voice of gerents, kayong mga nakatulog pa, gising na. Kayong mga naidlip pa, bango na. Dahil sa ayaw niyot sa gusto, makikita tayo sa isang napakalaking paglilitis. Kung sino ang makakatunog, panalo. Kung sino ang malilinlang, talo. 3 to 4 a.m. family worship time inside the household. Ito yung silent recitation of the 15 Mysteries prayer. Reading out loud of letters from Senior Aguila entitled Pagmata or Gising na. Sabado Igloria, Black Saturday. Dalan sa Kabulakan, Path of Flowers. Ibong Kalapati, Pulang Bangkang Hapuhap, Kadinang Solar. Posisyon sa mga binadlisan or posisyon ng mga pinili. Mr. Chair, Yes, go ahead. Attorney Dano, ano po yung 15 Mysteries Prayer? Rosario ba yun? Meron silang sariling ginawang parang rosary, 15 minutes. Kasi one time pinapasite ko yung mga bata kasi silang nagsasabi na 15 mysteries. So pina-recite ko nung one time nagpunta kami sa NBI. And meron yung 15 mysteries na sinasite nila. Yung prayer nila po. 4 to 4:30 a.m. cluster worship meeting discussing alleged miracles performed by J-Rens. In 4:30 to 5 a.m. Humanay ulit, formation at the quadrangle. Latecomers are subjected to paddling using ironwood round timber.
5 to 6 a.m., all forms of hard labor such as gathering of sand and gravel from the shoreline, arrestor services of the ironwood to be utilized in the furniture business of Karen Sanico, land tilling through peak mattock, planting and fertilizing root crops, any other work assignments. 6 a.m. to 7 a.m. breakfast at the respective residence. 7 to 7:30 may formation na rin, and then magjo-duty sa guardhouse. Latecomers are subjected to same punishment. 8 to 12 noon, proceed to hard labor, volunteer works, and duty at foxhole, yung mga guardhouse nila. 12 noon to 1 p.m. lunch at the respective residence except for those on duty at the foxholes who are bringing their own provisions. Sila lang nagdadala ng sariling pagkain. 1 to 1:30 a.m. humanay, masi-masi military style exercise, and then latecomers are again subjected to punishment. 1:30 to 4 p.m. yung hard labor, volunteer works, and duty at the foxhole sa guardhouse. 4 to 4:30 p.m. change clothing. 5:30 to 6 p.m. humanay, merong formation na rin, and masi-masi military exercise. Latecomers are subjected to same punishment. 6 to 7 p.m. onwards, dinner at the respective residence, overnight sleep. Agnos cluster, the same daily routine practices of the Aguila cluster before and after Typhoon Odette. Sa Bium cluster, the same daily routine practices of Aguila and Agnos cluster before and after Typhoon Odette, except for the firearms disassembling and assembling training. Shera cluster, before Typhoon Odette, 3 a.m. rise up and pray the 15 mysteries. 3 to 4 a.m. humanay formation, may Zumba, tasking for assignment at barracks and for those for volunteer works. 4 to 5 a.m. gathering of gravel for those assigned for volunteer works, and reporting for guard duty for those assigned at the barracks. 5 to 7, go home for those assigned for volunteer work. Those assigned at the barracks shall bring their own provisions. Volunteer works except those reporting for guard duty at the barracks pag 7 to 11 a.m. Sa Shera, 11 a.m. to 1 p.m. lunch at the respective residence except those at the barracks. Volunteer works except those reporting for guard duty at the barracks 1 to 5 p.m. After Typhoon Odette, the same schedule of activities before the Typhoon Odette, except that no longer required to report to barracks but the foxhole for guard duty. Sa DU cluster, 3 a.m. to 4 a.m., the same early morning prayer activities with other clusters. 4 to 5 a.m., minor exercises. 5 to 7 a.m., household chores and breakfast. 7 a.m. to 4 p.m., females report for duty at the foxhole. Males pound rocks for gravel. 4 to 4 a.m., males report for duty at the foxhole. Nursing mothers, yung LE clusters, 3 to 4 a.m., the same early morning prayer activities with other clusters. 4 to 5 a.m., minor exercises. 5 to 7 a.m., yung household chores nila and breakfast. 7 to 4 p.m., females whose child have reached 3 years old shall report for duty at the foxhole. 4 p.m. to 4 a.m., male staff of Ely cluster report for duty at the foxhole. Note that Ely cluster was disbanded after Typhoon Odette. The members were reassigned to the cluster of the respective spouses. Fetus, yung fetus cluster, yung children, 3 to 4 a.m., the same early morning prayer activities with other clusters. 4 to 5 a.m., minor exercises. 5 to 7 a.m., household chores nila and breakfast. In classification, ito yung mga classification ng fetus clusters. Twinklers fetus, 5 to 7 years old. Cubs fetus, 8 to 10 years old. Junior fetus, 11 to 12 years old. Mr. Chair, Yes, go ahead. Senator Attorney Risa. Dano, akala ko kanina nung nagte-testify si Sir Jeng na yung fetus, ganyan, hanggang sa bagay, preteens naman yung 12. Pero hanggang 12 years old yung fetus. Pero biglang at 12,
Parang adult na ang turing, pwede nang pilit ipakasal. Yes po. Yes po. Sa pagkakaintindi ko rin po. Report to barrack schedules, twinklers, fetus twice a week. Doon sila nagre-report sa barracks. 8 a.m., children brought to barracks. 3 p.m., children returned Ano home yung from barracks. Kasi may isa release ng mga pamamahay doon sa loob, di ba? May mga bahay-bahay. So may sinasabi kang barracks. Ano yung barrack? It's a separate building away from their homes. Doon dinadala yung mga bata. Doon tinitrain? Oo. Sabi lang, siguro may wala na palang mga bata dito kasi sila yung nakakapag-describe talaga ng barracks. Hindi ko nakita personally yung mga barracks, pero base sa testimony nila, is a separate place away from their respective homes. Doon sila tinitipon. Thank you. Asan ba na itong barracks na sinasabi niya? Kayo? Ate Chuso, ikaw? Saan ba yung barracks na sinasabi nila? Hindi po barracks yung tawag, sir. Lagkaw kasi yung parang Lagkaw. bahay. Parang bahay yan kasi yung sir, hindi po paksol yung tawag doon. Barracks. Hindi barracks. Lagkaw. Bahay to, bahay. Ano, malaki? Opo, bahay. Malaking bahay siya? Oo. Anong ginagawa doon sa Lagkaw na yun? Anong activities ginagawa doon? Wala namang masimasi doon, sir. Wala? Wala. Saan nangyayari yung masimasi? Wala talagang masimasi, sir. Ang ibig is, Huwag natin sawing masimasi. Exercise. Yung exercise. May mga physical picture exercise, exercise kayo. Mayroon ng mga physical exercise. Saan Para nangyayari po yan? namin yun sa, katulad ng ginawa namin yun doon. Sumali kami sa, sa bunok-bunok. Okay. For preparation yun. Hindi. Oo, hindi ko naman sinasabi na hinihis niyo yung tao. Saan kayo nag-exercise? Yung exercise nga, may mga picture di ba? Yung sinasabing bahay, sir, yung pahingaan yung pag nagtatrabaho.